Praise God, praise God. Mga taga-praise 5, dito sa palengke, mga nagtitinda, mga namimili, siguraduhin po ninyo ang inyong kaligtasan. Yan po ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Ang siya ay maligtas. Ang siya ay maligtas. Siguraduhin mo na ang kaligtasan mo bago ibang bagay. Bago ka mag-business, bago ka magtrabaho, bago mo gawin ang ibang bagay, mag-pray ka muna. Praise God, praise God. Yan po ay hangin lang. Subalit ang Panginoon mas makapangyarihan dyan. Mga kapatid, dito pinapakita lang sa atin ang Diyos sa makapangyarihan kesa sa anumang bagay. Panginoon, itigil mo malakas na hangin sa lugar na ito upang hindi ako maabala sa pagbabahagi ng iyong salita in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, sa pagpapatuloy ko, sinasabi ni Jesus, Jesus said unto him, I am the way. I am the way. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan para ikaw ay maligtas. Sinabi ni Jesus, I am the way. Ang tao para maligtas, kailangan tumaan sa Kanya. Lahat ng tao dadaan kay Jesus para maligtas. Huwag ka nang magtanong pa, ano ba ang daan para ako maligtas? Sinabi na nga ni Jesus, I am the way. Hindi sinabi ni Jesus, we are the way. Sinabi ni Jesus, I am the way. Ibig sabihin, nag-iisa lang siya. Sapagkat si Jesus ay Diyos na walang kasalanan na bumaba sa lupa. Sapagkat ang tao ang lahat ng tao ay nagkasala. Si Jesus lang ang hindi nagkasala. Si Jesus lang ang hindi nagkasala. Kaya po, matapos nang sabihin ni Jesus, I am the way. Sapagkat ang tao hindi pwedeng tagapagligtas. Ang mga tao na nagmula dito sa lupa, hindi nagmula sa langit, hindi po siya tagapagligtas. At hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. Maging sila Pablo, sila Pedro, sila Juan, kahit sila po ay mga apostol ni Jesus, hindi po sila tagapagligtas. Sila po ay niligtas din ng Panginoong Jesus. At sila mismo nagsasabi, si Jesus ang tagapagligtas. Kaya nga po, mga tao, dapat alam natin, tanging si Jesus ang tagapagligtas, mga seniors. Si Jesus lang ang tagapagligtas, wala nang iba. Si Jesus ang tagapagligtas,
Si Jesus ang dapat natin tanggapin bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Si Jesus lamang. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Kaya nga po, sinabi ni Jesus, I am the way. Kung ito ay mapakinggan mo at pinaliwala mo, kapatid, nasa sa iyo yun. Subalit, pinalagpas mo ang kaligtasan mo. Pinalagpas mo ang pagkakataon na ikaw ay maliligtas. Sinabi ni Jesus, I am the way. Bakit pa ang tao napakakulit, napakatigas ng ulo? Kung kani-kanino pa lumalapit, sinabi na nga ni Jesus, ako lang ang daan para maligtas ka. Subalit ang tao, kung kani-kanino lumalapit para maligtas, kapag hindi si Jesus siyang kapatid, nagsasayang ka lang ng panahon. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Gandhi, hindi si Saint Paul, hindi si Saint Peter, hindi si Maria, hindi si Juan. Ang tagapagligtas, iisa lang. It is the name of Jesus Christ. Wala na pong iba. Kung hindi si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, kapatid, kapag ka, pupunta ka sa hell pag namatay ka. Yung po ang totoo. Ang totoo pangangaral ng Panginoon, direct to the point, pag siya po nagpipreach, hindi po paligoy-ligoy. Hindi ko po kayo kailangan entertain. Hindi po ako artista. Hindi ako komedyante. Ako po ay pangangaral ng Panginoon. Kailangan sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Para ano pa at magpipreach ako at hindi ko sasabihin sa inyo buong katotohanan. Baliwala po kung hindi ko sasabihin ang buong katotohanan. Kaya nga po, ang pinipreach ko lang ay buong at pawang katotohanan lamang. Magalit man kayo sa akin o sa hindi, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Jesus is the only way. Jesus lang ang daan para ikaw ay maligtas. Wala nang iba. Kapatid, makinig ka sa salita ng Diyos na ito. Huwag kang paligoy-ligoy. Huwag kang lumakad na wala sa katotohanan. At sinabi ni Jesus, I am the truth. Si Jesus lang ang totoo. Sapagkat si Jesus ay hindi kagaya ng tao. Ang iba, sabi si Jesus, tao lang. Ang mga taong yun lumalanad sa kamangmangan. Sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat kung tao lang si Jesus, parang sinabi ko, hindi siya tagapagligtas. Kapatid, yan po ay kasinungalingan ng dyablo. Si Jesus na mismo nagsabi, I am the truth. Tapos ikaw maniniwala na kung kani-kaninong mga ngaral na sinungaling. Si Jesus na nagsabi, I am the truth. I am the truth. Ang lahat ng tao sinungaling, subalit si Jesus, imposible magsinungaling. It is impossible for God to tell lies. Subalit sa tao, imposible magsalita ng katotohanan. Ang nature ng tao sinungaling. Ang nature ng Diyos ay pawang katotohanan ang kanyang sinasabi. Kaya kanino ka maniniwala? Sa Diyos na hindi sinungaling, pag naniwala ka sa tao na sinungaling, kapatid,
magkikita kayo niyan isang araw sa hell. Hindi mo siya pwedeng sisihin. Sabihin mo, bakit ako nandito? Bakit pa ako nakinig sa'yo? Kasalanan mo kasi nakinig ka sa Kanya. Hindi ka nakinig sa Diyos. Ang Diyos na nagsasabi, hindi ka pa nakikinig. Sabi ni Jesus, I am the truth. I am the truth. Ibig sabihin, siya lang ang totoo. Siya lang ang totoo. Para kapag si Jesus ang tagapagligtas mo, hanggang ngayon, kapatid, binabati kita. Araw-araw ka lang humingi ng tawad sa mga kasalanan mong nagagawa. Kung wala ka naman nagawang kasalanan, okay lang. Isabuhay mo na lang ang salita ng Diyos hanggang sa bumalik si Jesus at kunin ni Jesus ang mga namumuhay sa katotohanan at may mga relasyon kay Jesus. Mga taga-Bulihan, mga taga-Phase 5, mahal kayo ng Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang daan para maligtas ka. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan para maligtas ka. And the life, sabi ni Jesus, I am the life. Ang kahulugan ng buhay ng tao ay si Jesus. Kaya maraming mga tao, kaya maraming, sabi ng isang artista, ang mga kabataan ngayon ay mahihina, kaya nagpapatiwakal, nag-suicide. Subalit yung po ang totoo, sapagkat ang mga kabataan ngayon puro cellphone, puro social media. Kaya konting problema lang, sumusuko na agad. Samantalang nung panahon namin, nung panahon ng ating mga ninuno, ang mga kabataan noon, sabi nga nila, yung salitang depresyon ay hindi namin alam. Ngayon lang sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, lumapit kayo kay Jesus para hindi kayo nadidepress, para maging matatag kayo. Sa totoo lang, laganap ngayon ang depresyon sa buong mundo. Mga kapatid, kailangan natin si Jesus. Kapag meron kang Jesus, kahit gabuntok ka na problema dumating sa iyo, hindi ka madidepress, hindi ka madidiscourage. Kaya lalo na mga kabataan, kailangan niyo si Jesus para maging matatag kayo, para hindi kayo maging weak. Ang sabi ng isang tao iyon na meron namang katotohanan. Mga kabataan, dapat ang mga kabataan ngayon lumapit kay Jesus. Walang depresyon kapag may relasyon kay Jesus. Let us fight depression by means of Jesus Christ. Walang depresyon kapag meron kang Kristo sa buhay mo. Maging mga nanay, maging mga tatay, minsan hindi rin kinakaya ang problema sapagkat wala ng Jesus sa buhay nila. Mga tatay, mga nanay, tayo po ang haligi at ilaw ng tahanan. Lalo na po mga tatay. Mga tatay, alam ng Diyos ang inyong sakripisyo, alam ng Diyos ang inyong pagbabanat ng buto para may pagkain sa mga anak ninyo. Subalit, mga tatay, kailangan ninyong tanggapin si Jesus. Kayo ang unang
dapat tumanggap kay Jesus. Tayo po mga tatay, tayo ang unang dapat lumapit at sumampalataya kay Jesus para maging matatag tayong haligi ng tahanan. Mga tatay, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas upang meron tayong maging matatag na pamilya. Wala si Jesus, walang katatagan ng pamilya. Konting hangin lang, gigip up ka na. Konting ulan lang, gigip up ka na kapag wala si Jesus. Kaya nga si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Bawat pintuan ng ating mga puso, lahat po tayo pinakatok ni Jesus. Pagbuksan natin si Jesus, pagbuksan natin si Jesus, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, mga senior citizen, pagbuksan natin si Jesus, kung nais mo maging matatag sa buhay na ito, wala Jesus, magiging mabuwal ang ating mga tahanan. Lalo na po mga tatay, dito natin pakita ang tunay natin pagkalalaki. Mga tatay, pag wala kang Jesus, marupok ka, hindi ka matibay na sandalan ng pamilya mo, sapagkat ang mga tatay ay haligi ng tahanan. Paano ka magiging matatag na haligi kung ikaw mismo ay marupok? Paano makatatayo? Paano didepende ang asawa mo at mga anak mo kung ikaw ay marupok din? Sapagkat wala kang relasyon kay Jesus. Kaya nga po mga tatay, kagaya ko, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kung nagawa mo na po ito, binabati kita. Kung hindi pa, bago ka, pag-uwi mo ng bahay, bago ka may gawin iba, bago ka mamasada ng tricycle, bago ka magtinda, bago ka magtrabaho, mga tatay, tayo po ang haligi ng tahanan. Tayo ang unang dapat maging matatag sa ating mga pamilya. Mga tatay, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas natin. Nang sa gayon, magiging matatag ang binubuo nating pamilya o yung ating mga pamilya. Sa mga mag-aasawa pa lang, siguraduhin niyo muna na meron kayong parehas relasyon sa Panginoong Jesus. Sapagkat kapag walang relasyon ang mag-asawa at lalagay sa pagsasama, kapatid, baka mauwi lamang sa wala ang inyong pagsasama. Dapat ang mga mag-asawa, dapat nagpe-pray. Napakaganda kung ang mag-asawa, merong Kristo parehas sa puso nila. Nang si Kristo man ay mananahan din sa kanilang mga tahanan. At kapag si Kristo nasa bawat tahanan na mga taga rito, magiging matatag ang bawat tahanan. Kaya nga po, yung mga taga rito, mga nagtitinda, mga namimili, I hope and I pray, matagal nyo nang tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kung hindi pa, kapatid, unahin mo na agad dyan. Pag-uwi mo sa bahay, I hope and I pray, yung mga nagtitinda dito, tinanggap ka nila si Jesus. Dahil kung hindi pa, kapatid, nagsasayang ka ng panahon mo na maligtas at pagpalain na ang pamilya mo at makagawa na si Jesus sa tahanan mo.
At sabi ni Jesus, no man cometh unto the Father but by me. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi na ni Jesus, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tapos ikaw, makikinig ka pa rin sa iba na merong pinapangaral na ibang pangalan. Kapatid, kapag si Jesus ang sinampalatayanan mo, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala, hindi ka nag-aaksaya ng oras at panahon mo. Mga tagapalengke, mga nagtitinda, mga namimili, unahin po ninyo ang inyong kaligtasan. Unahin ninyo papasukin si Jesus sa inyong mga tahanan. Una, sa puso mo, bawat isa sa atin, sa puso natin, unahin natin si Jesus. Unahin natin si Jesus sa ating mga puso. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sana po ang salitang ito ng Diyos ay pinatuloy ninyo sa inyong mga puso. Mga nagtitinda, mga namimili, mga dumadaan, patuloyin natin ang salitang ito ng Diyos. Patuloyin natin si Jesus sa ating mga puso. Sapagkat sa buhay na ito, pahirap ang buhay natin. Mga kapatid, pag walang Kristo dyan, isang araw, maunahan ka ng depresyon at hindi mo alam kung anong gagawin mo. Mga kabataan, para hindi mahatid sa depresyon, kailangan nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag mayroong Jesus, ang sino man sa atin, tayo po ay magiging matatag sa buhay na ito. Subalit pag wala si Jesus, kahit man marami kang pera, pag wala si Jesus, ay ikaw ay mabuwal na tahanan ang itinatayo mo. Kaya nga po, papasukin natin si Jesus, patuloyin natin si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay. Wag natin sayangin ang buhay natin. Marami ang napupunta sa hell, oras-oras. Akala kasi nila mahaba pa ang buhay nila. Kung kailan nila gusto mabuhay, mabubuhay sila. Hanggang sumapit ang kamatayan sa kanila. At napunta sila sa lugar na iyon ng kaparusahan. Ayaw ng Panginoon, mapunta tayo sa lugar na iyon. Kapatid, ang sabi ng iba, napaka-judgmental mo naman. Kapatid, hindi po yan judgmental. Nagsasabi lang yan ng totoo sapagkat yun ang sabi ng salita ng Diyos. Without Jesus, walang kaligtasan. Without Jesus, no heaven. No Jesus, no heaven. No Jesus, no salvation. Yung po ang totoo. Yung po ang tanggapin natin yung katotohanan yun. Nasa akala natin ay masakit pakinggan. Subalit pag yan pinapasok mo sa buhay mo at tinanggap mo si Jesus, magiging mabango sa iyo sa kaluluwa mo,
si Jesus. Kaya nga po, kayong mga taga rito, unahin ninyo ang inyong kaligtasan. Pag-uwi nyo sa bahay, mag-pray muna kayo. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Nang sa gayon, ay masecure ninyo ang inyong kaligtasan. Sabi pa ng John 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, si Jesus ang nagsasalita, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, lahat ng ginawa ko ay kaya din niyang gawin. Lahat ng sumusunod kay Jesus, magagawa din natin yung nagawa ni Jesus. Tayo'y makakaiwas sa kasalanan kapag si Jesus ay sinusunod natin at sumasampalataya tayo sa Kanya. At kaya din natin magpagaling ng mga may sakit kapag tayo meron ng Kristo. Sabi ni Jesus, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Sinabi ni Jesus, ang sino mo sumasampalataya sa akin, ibig sabihin, humingi ka ng tawad sa kasalanan mo, inanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, magagawa mo daw ang nagawa ng Panginoon. Sapagkat nung tinanggap mo si Jesus nanahan na dyan sa puso mo. Kaya nga po, kapag meron ka ng Kristo, pwede mo utusan ng sakit at karamdaman, sasabihin mo lang sa sakit at karamdaman, lumayo ka sa akin, espiritu ng sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus. At yung po ay aalis sa iyong katawan, at ikaw ay gagaling. At kapag meron ka ng Kristo, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, at pinamumuhay mo salita ng Diyos, pag merong mga masasamang espiritu na nagpaparamdam sa iyo, pwede mong sabihin sa pangalan ni Jesus, umalis ka, masamang espiritu. At yung po ay alis sa pag-uutos mo. Sapagkat nasa iyo na si Jesus. Nasa iyo na si Jesus. Kaya nga po tanggapin na natin si Jesus. Nang si Jesus ay kumilos na at gumawa na sa ating mga buhay. Kaya nga po, napakaganda na papasukin na natin si Jesus sa ating mga buhay upang maging extension ka ni Jesus dito sa lupa. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito, wala na pong iba. At kapag tinanggap ko si Jesus, magiging ilaw ka din. Sapagkat tinanggap ko na ang ilaw na si Kristo Jesus, magiging ilaw ka na rin ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, si Kristo gagawa na sa buhay mo. Si Jesus ang magtuturo sa iyo sa mga gagawin mo araw-araw. At ikaw ay magiging extension ni Jesus para lumaganap ang kanyang kaharian. Mga kapatid, mahal tayo ni Jesus, mahal kayo ni Jesus. Nais kayong pagpalain ng Panginoon, nais kayong iligtas ng Panginoon. Ako po ay mananalangin na sa mga nais
tanggapin si Jesus upang maligtas. Gawin niyo po ito. Sumunod na po kayo sa pananalangin ko. Kung hindi niyo po magagawa, pag uwi niyo sa bahay, gawin po ninyo. Ako po ay mananalangin na, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, knowingly o unknowingly, Panginoon, na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ang lahat ng mga kasalanan ko. Marami man ito, malaki man ito, marumi man ito, Panginoon, lahat po hinihingi ko ng tawad sa iyo. Ako po'y sumasampalataya, pinatawad mo na ako at nilinis mo pa ako. Kaya naman binubuksan ko ang pintuan ng aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Salamat, Panginoon, ako po'y niligtas mo. At ang pangalan ko ay isinulat ko din sa aklat ng buhay na siyang gate pasko para makapasok sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, ako'y pinatawad mo, ako'y nilinis mo. Tulungan mo ko na huwag nang magkasala pa kung paano lalakad sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Tulungan mo ko, Panginoon, sa aking pananamit, sa aking pagsasalita, sa aking pakikinig. Alalayan mo po ako. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, niligtas mo po. Sinulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw na po bahala sa akin at sa aking pamilya. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Kung nagawa mo po ito, pinabati ko po kayo. Ang tanging niyo pong gagawin, mag-pray lamang po kayo kay Jesus. Tinanggap niyo na si Jesus. Nasa inyo na si Jesus. Si Jesus lang bahala sa inyo. Lagi niyo lang siyang tanungin sa mga susunod ninyong gagawin. Siya na po ang bahala sa inyo kung paano kayo mananalangin, kung paano magbabasa ng Bible, kung paano makahanap ng tamang church bilang paghahanda sa kanyang muling pagbabalik, at kung paano sasabuhay ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mga hindi po nakapag-pray, gawin niyo po sa bahay ninyo. Gawin niyo po sa bahay ninyo pag-uwi niyo po. Huwag po niyo pong sasayangin ang pagkakataon. Unahin niyo po ang kaligtasan ninyo bago ang ibang bagay. Sapagkat ang kaligtasan natin ang pinaka-importante sa buhay natin sa mundo ito. Mahal po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Ako po yung mananalangin pagmuli sa closing prayer. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga nagtitinda, mga namimili, mga dumadaan. Dalahin ko bawat isa sa kanila. Pagpalain mo. Bawat isa sa kanila, iligtas mo. Patuloyin kanila sa kanilang mga tahanan. Ikaw na po bahala sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you and thank you sa inyong lahat.